Meron daw may galit kaya napaaga. Ang pagbakbak ay BP Sara. Yun ang naganap mga kotsero. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating channel. Kasi mga kotsero, long playing na to ha. Sobrang LP na to. Long play na. Sobrang long play na tong ginagawa ng House of Representatives. Kasi alam nyo, mamaya explain ko sa inyo kung bakit feeling ko kailangan nilang kailangan nilang i-long play itong ganap sa House of Representatives. Kasi mamaya sabi ko sa inyo, ang aking tsurya. Okay? So, ito kasi mga kotsero, kanina naglabas ng balita ang balita. Naglabas ng balita ang balita. Ito yung sinabi. Senator Amy sa mga kritiko ng CIF ni VP Sara, ang layo-layo pa ng 2028. Ito daw yung sinabi ni Senator Amy Marcos. No? Kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang mga kritiko ni Vice President Sara Duterte hinggil sa confidential at intelligence funds ng tanggapan nitong Office of the Vice President at DepEd. Matatandaang napabalita kamakailan na inalis na ang pinagsamang 650 million confidential funds ng OVP at DepEd para sa 2024 upang ilipat umano sa mga ahensyang nakatutok sa issue ng West Philippine Sea. Yun. Ilipat umano. Di umano. Di umano talaga yan kasi hindi natin alam kung yan ba talaga totoong motibo nila. But ito yan, ito pong bago natin pag-usapan to, konting konteksto. Kanina po kasi naglabas ito si Franz Castro. Ayan, si Castro. Ayan, no? Happy mga komunista. Sabi, Castro grateful for House support. It's our responsibility to quote-unquote safeguard democratic space. Woo! BS. That's a load of crap right there. I can smell crap when I smell it. And it smells like crap. Anyway, itong sabi, I am grateful for the support and solidarity shown by House Speaker Romualdez and other party leaders during this challenging time. Ay, hirap na hirap ka, te. Their unwavering commitment to the safety and security of all lawmakers is commendable. Yan. Ganun daw. Tuwan-tuwa daw siya, mga kotsero. Huwag natin basahin yung buong statement kasi Franz Castro naman to Makabayan Block to If it's from Makabayan Block, it must be a lie. Ganun lang kasimple yun. Okay. Pag Makabayan Block, tsaka Liberal Party, gurado kasi nungalingan niya. Huwag na natin pag-usapan masyado. Pero mga kotsero, I believe, ito ay isang produkto ng bagong pagkakaibigan ng Makabayan Block kay Martin Romualdez. Cannot be denied eh. Wala. Simula nung nangyari to, biglang kumampi lahat kay Franz Castro. Simula nung nangyari to, all of a sudden, na bago ang direksyon ng Kongreso. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay ida-download ng Sendwave app, kuha kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, no, sa unang padala nyo po mga kotsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Na dati anti-Makabayan Block at pro pagsupil sa CPP, NPA, NDF. Ngayon biglang tanggalan natin ang confidential fund, lahat ng civilian agencies, maski Office of the President. Ba ganon? Ang drama? Although, sinabi ni Martin Romualdez na yung kanya daw paikipagpulong ay walang masamang intensyon. Kumbaga,
winelcome lang daw niya, sabi. Ang sabi, we meet all of the congressmen together. Very open, nasa social hall lang sila at saka all-time sake dahil dating congressman sila. The social hall is open. Everybody else there is open. Ano daw? Medyo malabo. Hindi ko naintindihan yung sinabi na yun. Sabi, tapos ito pa sabi, batay na rin sa mandat, wala daw, there's nothing to worry about. Yun yung sinabi ni Speaker Romualdez tungkol dyan sa meeting na to. Nothing to worry about naman pala eh. So, bakit niya tinanggal yung confidential fund si VP Sara? Na alam nyo naman kung saan pupunta yon. Alam nyo mga kutsero, alam ni House Speaker kung saan ginastos yung confidential funds. Bakit? Kasi yung report ng confidential funds, may kopya ang House Speaker. So, alam niya kung saan napunta yon. There's no question in his mind kung saan ginastos yun. So, bakit pumayag? Bakit pumayag? In fact, mga kutsero, ito pang nagaganap. At nakakatawa talaga itong nagaganap ngayon sa Congress. Sa House of Representatives specifically. Kasi may mga ganito pang statement. Di ba naglabas nga ng salita, nagbitaw ng salita si Digong. Ito ngayon na nangyari. Grupo ni Representative Ko iginiit ang suporta kay Romualdez. Foremost is our sincere appreciation for his defense of the institution. So malamang sino naglabas ng statement? Si Martin Romualdez. Yung statement nung Sabado, saan niya galing? Ba't ayaw niya ilabas? Sana sinama niya yung pangalan niya para alam natin lahat, 'di ba? Kung siya talaga 'yun. Hanggang ngayon, wala pa rin umaamin eh. Foremost is our sincere appreciation for his defense of the institution, quote-unquote, defense of the institution. Ensuring the rightful representation of 300 representatives as mandated by the Constitution. We recognize and commend his experience, etc., etc. O yan, mga na yan. Imod puwet na yan. Huwag na natin basahin masyado yan. Actually, hindi lang si Ko. Pati si Franz Pumaren. Desisyon ng Kamara na ilipat spy funds hindi magbabago ng pananakot at pagbabanta. Na-threaten talaga kayo. Bakit? Hindi ko saan banda kayo na-threaten? Kasi if I remembered correctly, yung video ni Digong na yon, ang sinabi niya, pag tumakbo daw ang presidente si Martin Romualdez, he will call for an audit. Tapos kung hindi maikinig yung COA, kukumbinsihin niya lahat ng tao, lahat ng Pilipino na puwersahin ang Kongreso na magpa-audit. Kasi mga kutsero, if they feel threatened by an audit, our House of Representatives is in a very, very bad state. Kasi regular nang nagaganap yan. Taon-taon yan. Pero mga kutsero, kung matatakot sila sa audit ng per congressman, kasi tulad ng paulit-ulit ko na pong sinabi sa inyo mga kutsero, ang mga congressmen ay hindi, apparently, wala sa COA website yung audit report ng per congressman. Merong audit report kasama dun sa sa generic, yung pangbuong annual audit report of all agencies. Pero yung per congressman, walang ganun. Hindi nangyayari yun. So hindi natin alam kung which congressman spends X amount of budget for X amount of project. Sa Tagalog, hindi natin alam kung sinong congressman ang gumagastos ng ganitong kalaking halaga sa ganitong klaseng proyekto. Kasi nga, hindi natin nakikita. It's not hindi siya kasama doon sa report. Hindi mo makikita sa COA website. So doon ba kayo natatakot sa audit? Or ang sinasabi nyo na tinatakot kayo doon sa sinabi ni Digong na may death threat daw, dineath threat daw si Makabayan Black. O di mag-file kayo ng kaso na grave threat. Kung doon kayo nati-threaten. Pero mga kutsero, yung threat, quote-unquote, na ipapa-audit ka, I don't think that should
they should take it as a threat. Dapat hindi sila matakot doon. Kung talaga malinis ang pinupuntahan ng mga budget nila, wag sila matatakot. Ang tanong, malinis ba? Kasi hanggang ngayon, di natin alam. O to siguro, bodily harm daw. Insinuate bodily harm, etc. etc. Pero sila yung nanggugulo. Ewan ko ba? Ang gugulo nyo? Anyway, kasi mga kutsero, kung nasa-threaten sila sa COA audit, siguro dahil dito sa 4.9 billion na to na extraordinary and miscellaneous expenses. Na pirma lang ng head of agency ang kailangan para maging certified. Pasado na sa audit, pipirma lang! O, di ba? Ayos na. Mga kutsero, sa mga hindi naniniwala, ito kasi yun. Ayan. Certification executed by the official concerned. So, halimbawa, si Martin Romualdez or si congressman ganito or si congressman ganyan, merong extraordinary funds na gagastusin, pipirma lang siya. Tapos okay na, pasado na sa COA audit. Actually, nakisaw-saw pa si Congressman Ron Salo. I feel bad na he did. Pero sana hindi na lang sila nakikisaw-saw sa ganito. But I have a feeling na they have to do it. Kailangan nilang maglabas ng statement. Bakit? Kasi po mga kutsero, the Congress is a collegial body. Ibig sabihin, wala kang maipapasang proyekto, wala kang maipapasang batas para sa nasasakupan mo kung hindi ka makikisama. Normal yan. Ganyan talaga sa Congress. Kahit saan kongreso ka pumunta. Mapa-Amerika, mapa-Pilipinas. Basta merong ganyang klaseng setup ng gobyerno. Yan po talaga ang sistema. So para may makuha kang budget para sa distrito mo, kailangan mong makisama. Para maaprubahan ang budget na gusto mong iaprubahan para sa iyong distrito, kailangan mong makisama. Kung kailangan mo ng budget para sa mga proyekto mo sa iyong distrito o sa party list na nirerepresenta mo, kailangan mong makisama. Kaya hindi ako magtataka kung isa-isang naglalabasan ng statement ang iba't ibang mga kongresista dahil kailangan nilang makisama. Pangit talaga ng sistema natin ng gobyerno. Sobra. Sobrang pangit. And kaya mga kutsero, hindi nyo matatanggal sa isipan ng taong bayan. Dahil sa ginagawa nitong mga kongresista na to, yan, yung mga yan, si Franz Castro, si Ko, si Pumarin, hindi nyo matatanggal sa isipan ng tao na parang, wait lang, bakit parang may napag-iinitan nga? Kasi, yun kasi yung pinapakita nyo. Na parang, dahil merong nagsisiguro daw, sabi, ayon sa mga kritiko, nagsisiguro na raw si House Speaker na una nang nababalita na may planong tumakbo sa susunod na presidential elections, kaya kinuha ang suporta ng magkabilang puwersa. Nino? Ng mayorya tsaka ng minorya. Yun. Hindi nyo mapipigilan ng Pilipinas ang taong bayan kung yan ang iisipin nila. Kasi medyo obvious na gano'n ang sistema. Medyo obvious eh. Sana tinago-tago nyo ng konti. Sana dinivide nyo ng konti yung majority, di ba? O sige, yung kalahati, medyo kumontra-kontra kayo ng konti ha, para medyo may konti tayong laban. Tapos yung kalahati, papabor kay Makabayan Plaka, yung kalahati, hindi papabor. Drama lang yun, kunyari lang yun. No? Kung may ganong klaseng usapan, malamang sa malamang, lilipad to. Kaso hindi. So, wala. So, nung ending, di obvious, nagmumukha tuloy talaga na pinag-iinitan nyo si VP Sara. Nagmumukha tuloy lalo na tama si Senator Amy. Na ang layo-layo pa ng 2028, namumuliti ka na kayo. Actually, itong sinabi ni Senator Amy na to, nanggaling sa interview ng DZBB. Ngayon, mga kutsero, kung maputol po itong video na to, ibig sabihin, na-copyright ako dyan. Pero, kung pag gano'n na nangyari, tatanggalin ko itong video na to. Pero kung hindi, nandyan lang siya. Okay, panoorin ngayon natin yung interview ni Senator Amy dito tungkol sa issue na to, sa confidential funds at ni VP Sara.
Isa po sa pinag-iinitan ay yung pong confidential fund ng inyong best friend, si Vice President Sara Duterte. Ma'am, napag-usapan niyo ho ba yan? At ano po ang inyong sense doon sa Kamara po, desisyon, tanggalin yung kanyang confidential fund, 500 million sa OVP, 150 million sa DepEd. Sa Senate po, meron din pong ganung gustong gawin ang ilang pong mga kasamahan ninyong senador. Gusto po yan tanggalin o kaya bawasan? Sa palagay ko, maliwanag naman si VP, kung tatanggalin, wala naman ang kapangyarihan sa kanya. Tatanggapin niya kung ano yung hatol ng lehislatura. Kung yan ang sasabihin ng Budget Committee, ng Kongreso at Senado, wala siyang magagawa. Hahanapin na lang yung pera sa ibang lugar. Ngayon, tulad nga ng sinabi ko, dun sa maintenance and operating, other maintenance and operating and miscellaneous expenses. Kaya naman yun siguro, pa konti-konti, pero mababawasan talaga yung kanilang ina-anticipate na mga pagkakailangan. Ang issue kasi dyan, ay nagbabago ang ating threat. Ibig sabihin, yung defense establishment natin, ang ating santatahan lakas, nagbabago ng strategiya. Dati, lahat domestic insurgents, di ba? NPA, ang Muslim separationist, mga kung ano-anong lokal na mga banta ang ating binabantayan. Ngayon, nadagdagan pa. Yan ang problema. Nadagdagan pa ng West Philippine Sea or external threat. So meron na tayong internal na minana ng dekada-dekada, meron pa tayong bago dahil very aggressive ang makabagong China. Ayan, so dalawa ngayon. So kung paano natin babalansehin yung dalawang pangangailangan, yan ang importante. Kasi kailangan din para sa domestic threats na sugpuin na finally after all these decades na matapos na yan. So hindi naman pwedeng i-zero ang intel and confidential funds para sa efforts na yan. Pero at the same time, may kinalaman din yan sa ating external threat, which is the new one. Pero hindi ako sang-ayon, nalulundag na lang tayo. I-abandon na natin yung NTF-ELCAC, yung version, yung pagsugpo ng armed NPA at mga Jama Islamia, Abu Sayyaf. Hindi naman pwedeng i-abandon na lahat yun. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pagsugpo dyan para may kapayapaan sa ating bansa. At the same time, may bago tayong tututukan sa West Philippine Sea. Kung paano natin paghahati yung budget na hirap tayo, yan ang talagang kailangan pag-usapan. Bawasan yung extraordinary expense. Marcos, sa palagay niyo ba naging fair and bawasan nyo yung extraordinary fund ng ng Congress. Kasi hindi talaga nila kailangan yun. Ay, nako. Reasonable po yung Kamara natanggalan po ng confidential fund si VP Sara Duterte? Ay, parang, sinabi ko na noon pa na may halong galit, parang hindi ko maintindihan kung sino nagmamadali. Ang layo-layo pa ng 2028, bakit binubugbog na yung front runner, ika nga. So sa tingin niyo po, politika ito, ma'am? Hindi naman lahat siguro. Hindi naman totally politika. Medyo playing safe yung response ni Senator. Sobrang galit, sobrang personal. Nakakaduda. Kasi kung talagang Intel Fund lang, di tanggalin, tapos. Pero marami pang salita, marami pang banta, nakahaluan ng kung ano-ano . Pero ma'am, sa inyo, deserve pa rin ng Office of the President at Office of the Vice President ang confidential and intelligence funds, ma'am? Oo, sa tingin ko talagang kailangan naman na magkaroon ng confidential fund. Lalo na yung Office of the President kasi marami talagang nangyayari na hindi naman pwedeng ibunyag. At kung tutuusin, talagang lahat ng local executives meron rin yan may discretionary fund, yung 1% na mandated by law. Iba-iba kasi yung sitwasyon. Kung nasa Samar ka, halimbawa, kailangan mo yan para masugpo yung last united front ng NPA sa Samar. Kung nasa Agusan ka, mamumroblema ka rin, di ba? Sa iba't ibang lugar, talagang klarong-klaro na kailangan ng local executive.
Natawa ako sinabi ni Senator Amy dun sa ano. Parang may galit. Tapos mayroon pang pagbabanta. Actually, mga kotsero, kaya lang naman naging kaya lang naman siya naging malaking issue. Kasi nga, nagbanta nga ang Makabayan Block ng impeachment. Baka nakakalimutan ng lahat na ang nag-umpisa po nitong lahat ng kalokohan nato ay ang Makabayan Block. So, successfully, si Makabayan Block has successfully created a divide between alliances. Bakit? Kasi syempre, si Makabayan Block nagpagamit sa mga ibang tao sa Kongreso na may ibang agenda para bakbakan si VP Sara. Di ba? It's very obvious. Pero si Makabayan Block din ang agumpisa nito. So mga kotsero, wag mo nating kalimutan kung sino ang tunay na kalaban dito. Si Makabayan Block talaga. Ngayon, mga kotsero, syempre, dahil si Makabayan Block ang nagumpisa, again, may mga gusto mag-take advantage sa galit ng Makabayan Block. Kaya ngayon, merong spillover sa mga ibang miyembro ng Kongreso. But then again, mga kotsero, ba't kayo matatakot kung wala naman kayong tinatago? Di ba? Kung meron mang totoong threat, if there is an actual threat of physical injury or death, o ba't hindi na kayo maghabla? Andyan na yung ebidensya nyo. May video. O maghabla na kayo sa korte. Di ba? O naghihintay pa kayo ng mas malala. Feeling ko naghihintay pa itong Makabayan Block na mas malala. Hindi nila papatulan yung grave threat kasi mababaw yan. Kailangan nila yung pang-propaganda levels. yung pangmalakihan talaga. Propaganda levels. Ganyan. Ngayon, ito si Franz Castro, again, has successfully, or ito si Makabayan Block, through Franz Castro, has successfully created a divide between the alliances by taking advantage of the ambitions of some members of the Congress. Ngayon, mga kotsero, now it's up to us. Wala tayong asahan sa Kongreso. It's up to us. Sa atin na ang huling, sa atin na yung bola. Ay, ito pala. Mali na pindot ko. Sa atin na yung, bola. Kung ano yung magiging treatment natin dito sa mga kongresista nato. It's either we hold them accountable to the mandate na ibinigay natin sa kanila nung hinalal natin sila, or we just let them get away with their ambitions. And I hope at the end of the day, mga kotsero, malapit na ang 2025. Ilang taon na lang. Sana makapaghalal tayo ng mga tamang representante dyan sa Kamara. Sana po. Sana. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. Paki-like din po itong video na to at paki-share kung gusto niyo po itong content na ito at natutuwa po kayo. Kahit nainis kayo, share niyo na rin. At paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, and I'll see all of you in our next video. God bless you and stay safe, guys. Bye!